Magandang gabi Pilipinas. Kasalukuyang nasa Plaza del Carmen ang andas ng Poong Jesus Nazareno dahil katatapos lang po ng dungaw sa San Sebastian Basilica. Aandar po yang papuntang Bilibid Viejo. Nagsimulang umusad ang traslasyon bago mag-alas 5 ng umaga sa Quirino Grandstand kung saan nagdaos muna ng vigil at misa. Live naman mula rito sa Minor Basilica at National Shrine of Jesus Nazareno ay ang libo-libong deboto rin na nag-aabang para sa pagdating ng andas ng mahal na Poong Nazareno. Mas mabagal ang usad ng traslasyon ngayong 2025 kumpara nung isang taon. May ilang deboto rin na patuloy na sumasampa sa andas kahit ipinagbawal na ito. Nagkasakitan pa at nagbalyahan ang ilang para makalapit lang sa Nazareno. Live mula sa Maynila nagpapatrol, Jervis Manahan. Jervis, bakit mabagal ang usad ng andas ngayong taon kumpara last year? Yes, Alvin, ito na nga ang pangalawang taon matapos ibalik ang prosesyon matapos nga itong COVID-19 pandemic at mas mabagal ngayong 2025 dahil napakaraming mga deboto na nagtutulakan at sumusubok na sumampa sa andas. Bago pa mag-umaga, handa na ang mga debotong nag-aabang sa Ayala Boulevard na bahagi na ruta ng traslasyon. Kasama nila ang mga replika nilang makikibahagi din sa prosesyon. Kahit walang pahinga, handa silang sumuong sa maghapong siksikan. Masilayan lang ang Jesus Nazareno. Mahirap kung iisipin mo yung siksikan, pitpitan ng katawan talaga, pero yun yung way ng pagpapasalamat ko kasi sa taas, lalo na sa mahal na Senyor. Kami ay a youth organization po. Ginagawa po namin ito as isa sa pamamanata para sa magandang kalusugan ng bawat isa sa aming miyembro, ng aming pamilya at lahat po ng nasasakupan ng aming barangay. Matindi ang seguridad sa lugar na ito at para sa kaligtasan at kaayusan, hindi muna pinapadaanan sa mga deboto ang Ayala Bridge hanggang wala ang andas. Marami pa rin nag-aattempt na sumampa sa likod, sumampa sa unahan, sa gilid. Halos lahat naman ng areas is critical. Humarang ang mga pulis. Pero ang mga deboto, kahit anong pigil, nagpumilit tumawid sa tulay para salubungin ang andas. Kaya hindi pa man nakikita ang anino ng imahe ng Jesus Nazareno, nagkadaganan at nagkasakita na ang ilang deboto. Maging ang barikada ng pulis sa mismong tulay, nalampasan nila para salubungin ang andas. Alas 10 ng umaga nang makarating ang andas sa Ayala Bridge. Kahit anong paalala na bawal sumampa, maraming deboto ang nagpupumilit umakyat. Walang matatapakan sa bagong disenyo ng andas, kaya may mga kumapit sa dulo ng krus. Kasama sa mga sumampa ang mga kabataang ito, nakilala bilang mga batang tondo. Panataan na po siguro po namin yun, makasamba po. Tapos pag nakasampa ka po kasi sobrang sarap po sa pakiramdam, lahat po ng problema mawawala po sa iyo. Nahirapan makaliko ang Nazareno papuntang Palangka dahil sa puwersa ng mga tao na gustong makalapit sa andas o makahawak sa lubid. May bahaging muntik na itong malihis sa ruta. Hinaybay naman ng andas ang Palangka hanggang sa Quezon Boulevard at papasok muli sa Arlegui. May mga hinimatay dahil nahirapang huminga sa kapal ng tao. Pero sa gitna ng balyahan, tahimik na nagmasid sa isang sulok si Alberto na 50 taong naging mamamasan bago nagkasakit. Ngayon hindi na siya nakakalapit sa andas pero panata niya na sumilip at dumalo sa traslasyon. Stroke ako, kaya hinihiling ko sa kanya, makalakad ako. Kaya nung medyo nakakalakad ako, pumupunta pa rin ako dito. Panata ko na ito eh. Habang may lakas pa ako, gagawin at gagawin ko. Paliwanag niya, hindi niya iindahin ang isang araw na pagsama sa lansangan sa Panginoon. Na araw-araw namang tumutulong na pasanin ang krus ng kanyang buhay. Alvin, marami sa mga sumama sa traslasyon ay nagtitipon-tipon na dito sa paligid
ng Pambansang Dambana at Basilica Menor ng Jesus Nazareno. Pero hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa masabi kung anong oras nga makakabalik ang andas sa loob ng simbahan. Alvin. Maraming salamat, Jervis Manahan.